Sa ating matinding unang balita dito, sabi po rito ay David Schwartz says this Ripple action is good for XRP holders. Nito pong nakalipas lamang na araw ay muling nagliyab ang usapan sa loob ng crypto community dahil po sa isang malaking hakbang na ginawa ni Ripple. At ang usapin, nagpasya ang kumpanya na i-repurchase o muling bilhin ang isang malaking bahagi ng kanilang sariling equity. Habang ang ilan ay nagdiriwang, may mga kritiko na nagsasabing ang corporate actions na ito ay dihado para sa mga holders ni XRP. Pero ang mismong Ripple executive na si David Schwartz ay hindi po pumayag na manahimik. Ayon po sa kanya, ang sitwasyong ito ay mas balance kaysa sa inaakala ng marami. Kaya sa balitang ito ay titignan po natin ang mga numerical data sa likod ng $750 million buyback at kung bakit ang transparency ang susi para maintindihan kung pabor ba talaga ito sa ating portfolio. Handa na ba kayong himayin ang koneksyon ng kumpanya sa ating paboritong asset? Ngayon ay simulan po natin sa mga numero. Kamakailan lamang ay in-announce ni Ripple na muli nilang binili ang humigit kumulang $750 million worth ng kanilang company shares. Dahil sa hakbang na ito, ang valuation ng kumpanya ay umabot na sa napakalaking $50 billion. Sa aking opinyon, ang $50 billion valuation ay hindi po ito biro. Ipinapakita nito na ang Ripple bilang isang kumpanya ay napakalakas ng financial standing. Pero dito po pumapasok ang kritisismo mula kay Zach Rhines na konektado po sa Chainlink community. Sabi po ni Rhines, ang mga investors na XRP ay tila nagfa-fund lang daw ng operations ni Ripple nang wala namang nakuhang ownership rights. Sa madaling salita, ang benta ng pre-mined XRP reserves ang ginagamit para punduhan ang acquisitions at share buybacks na tanging ang equity holders o shareholders lang ang nakikinabang. Isa pong numerical reality ito na dapat nating harapin. Ang pera mula sa XRP sales ay napupunta sa kaban ng Ripple. Ngayon ay tinanggihan ni David Schwartz ang ganitong interpretasyon. Ang argumento ng mga kritiko ay ang pagbebenta ni Ripple ng XRP ay naglalagay ng downward pressure o nagpapababa sa market price. Pero heto po ang twist ni Schwartz. Kung tatanggapin natin ang assumption na ito, ibig sabihin din nito na ang market participants ay nabibigyan ng pagkakataon na makabili ng mas maraming tokens sa mas mababang halaga. Sa aking opinyon dito, medyo matapang po ang logic na ito ni Schwartz. Para sa kanya, kung alam mo na ang presyo ay bababa dahil sa benta ng kumpanya, advantage mo na iyon para mag-accumulate. Pero para kay Zach Rhines, ang tawag dito ay pagpinta sa price suppression bilang isang benepisyo. Sa pananaw po ni Rhines, ang halagang na-generate ng kumpanya ay dapat dumaloy din pabalik sa digital asset holders, hindi lamang po sa mga shareholders. Dito po nagbabanggaan ang konsepto ng token utility versus company equity. Sino nga ba ang dapat unahin? Ang gumagamit ng network o ang nagmamay-ari ng kumpanya? Mula sa pananaw ni Schwartz, ang pinaka-importanting issue ay transparency at predictability. Kung ang bawat trader ay aware sa mga factors na nag-i-influence sa price movements ng XRP, ibig sabihin ay pantay-pantay ang lahat. Ang buyers at sellers ay nag-ooperate gamit ang parehong publicly available information. Sa numerical perspective, kapag ang benta ng XRP ay naka-schedule o predictable, hindi ito maituturing na selectively harmful sa isang grupo lamang. Sa aking opinyon, naniniwala ako na tama po si Schwartz sa bahagi ng transparency. Ang XRP Ledger
At ang escrow system ni Ripple ay isa sa pinaka-transparent na mechanics sa buong mundo ng crypto. Alam natin kung kailan lalabas ang supply, pero ang debate ay nananatili. Ang transparency ba ay sapat na pambayad sa posibleng limitadong pag-angat ng presyo? Kung ang bawat pump na XRP ay sinasabayan ng benta ng kumpanya para punduhan ang kanilang $50 billion valuation, natural lang na magkaroon ng frustrations ang mga retail holders na naghihintay sa kanilang moon mission. Ngayon ay may mga community members na nagsasabing ang kritisismo ni Rines ay hindi nakakaunawa sa tunay na kalikasan ng cryptocurrencies. Isang magandang example ang ibinigay. Ang pagmamay-ari ng Ethereum ay hindi nagbibigay sa iyo ng financial stake sa consensus. Ang pag-hold kay Solana ay hindi po nag-i-entitle sa iyo sa earnings ng Solana Labs. Si XRP naman ay gumagana sa parehong paraan. Ang kanyang halaga ay nakabatay po sa market demand at saka network utility, hindi po sa ownership claims sa kumpanyang Ripple. Sa aking opinyon ay ito po ang golden rule sa crypto. Ang token ay hindi ang kumpanya. Kung titignan mo sa XRP bilang stock, palagi kang madidismaya dahil wala itong dividends. Pero kung titignan mo ito bilang isang bridge asset na kailangan para sa global settlement, ang $750 million share buyback ay nagpapakita ng stability ng kumpanyang sumusuporta sa infrastructure na iyon. Ang isang matatag na Ripple ay nangangahulugan ng mas matagal na development para sa XRP ledger. At higit sa lahat, ang utility ng XRP ang magdidikta ng kanyang presyo, hiwalay sa corporate structure ng Ripple. Sa aking kabuang opinyon, ang debate ni Schwartz at Rines ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa ating industriya. Ang $750 million buyback ay patunay na si Ripple ay hindi na lang basta isang startup. Isa na itong giant sa financial sector na may $50 billion valuation. Maaring masakit pakinggan para sa ilan na ang XRP sales ang pumupondo sa ganitong kalaking valuation, pero dapat nating tandaan, ang success ng Ripple ay nagbibigay ng credibility kay XRP sa mata ng mga bangko at gobyerno. Ang transparency na ibinibigay ni Schwartz ay ang protection natin laban sa manipulation. Huwag po nating i-treat si XRP bilang stock, kundi bilang isang tool na nagbi-benefit sa isang matatag na ecosystem. Ang tanong ngayon, handa ka bang tanggapin ang ganitong klase ng corporate lead adoption o naghahanap ka pa rin ng direct profit sharing? Tandaan po natin, dito po sa crypto, ang utility ang hari at ang transparency ang siyang reyna. Ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay Ripple CEO drops XRP truth bomb that sets the record straight. Dito po sa industriya ng crypto, madalas na ang perception o ang akala ng marami ang nagiging basihan ng katotohanan. Pero pagdating kay XRP, napakaraming maling impormasyon ang kumakalat sa loob ng maraming taon. Ngayon po kasi ay nagpasabog ng isang matinding truth bomb ang mismong CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse. Sa isang clip na ibinahagi ng user na si Saif, direktang sinagot ni Brad ang isa sa pinakamalaking mischaracterization sa kasaysayan ng blockchain. At yan po ay ang akala na sa XRP ay kontrolado ng iisang kumpanya. Sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang numerical rules ng governance at ang malinaw na hangganan sa pagitan ng kumpanya at ng asset. Handa na ba kayong malaman ang katotohanang magpapabago sa pananaw ninyo sa inyong investment? Magsimula po tayo sa pinaka-basic pero pinaka-kontrobersyal na tanong. Madalas nating marinig sa mga kritiko ang linyang, well, XRP has a CEO. At ang sagot ni Brad Garlinghouse
ay who is it? Dito, nilinaw ni Brad ang distinction. Ang Ripple ay may CEO at siya po iyon. Pero pagdating kay XRP, walang CEO si XRP. Si XRP ay isang digital asset na tumatakbo sa XRP Ledger, isang open source at decentralized blockchain. Sa aking opinyon dito, napakahalaga po ng paglilinaw na ito. Sa loob ng mahabang panahon, ginagamit ng mga detractors ang argumentong centralized daw sa XRP para pababain ang halaga nito sa mata ng mga regulators. Pero sa pamamagitan ng direktang pag-disown sa titulong CEO ng XRP, ipinapakita ni Brad na ang asset na ito ay pag-aari ng community at hindi ng isang korporasyon. Ang numerical growth ng mga independent developers ang nagpapatunay na si XRP ay mas katulad ni Bitcoin kaysa sa isang stock ng kumpanya. Ngayon ay heto ang bahagi na siguradong magugustuhan ng mga math lovers at saka technical analyst. Ipinaliwanag ni Brad kung paano talaga gumagana ang pamamahala o governance sa loob ng XRP Ledger. Hindi ito dinidikta ng Ripple. Sa katunayan, ang anumang amendment o pagbabago sa protocol ay nangangailangan ng 80% consensus mula sa community bago ito ma-approve. Isipin po ninyo mga ka-crypto ang numerong iyon. 80%. Ibig pong sabihin, kahit na gusto ng Ripple na magkaroon ng pagbabago, kung hindi sang-ayon ang 80% ng mga validator sa buong mundo, hindi ito matutuloy. Sa aking opinyon, ito po ang ultimate proof ng decentralization. Hindi po sapat ang 51% lamang. Kailangan ng super majority. At heto po ang plot twist. Inamin ni Brad na may mga amendments na ipinasa ang community na mismong ang Ripple ay opposed o hindi po sang-ayon. Pero dahil nakuha po nito ang 80% vote, na ipasa pa rin ito. Ipinapakita nito na ang Ripple ay isa lamang sa maraming players sa network at wala silang special powers para kontrahin ang kagustuhan ng nakakarami. Hindi lamang po 80% consensus ang nagpapatakbo sa network. Binanggit din ni Brad na mayroong scores, if not 100 other CEOs na kasalukuyang nagtatayo ng kumpanya sa paligid ng XRP ecosystem. Ibig pong sabihin ay hindi lamang po Ripple ang gumagamit ng teknolohiyang ito. Mayroong higit sa 100 o 100 na iba't ibang kumpanya na may kani-kanilang mga CEO, developers at investors na nakasalalay sa XRP Ledger. Dahil sa dami ng contributors na ito, ang network ay nagiging mas matatag o robust. Sa aking opinyon, kapag mas maraming independent entities ang gumagamit at nag-ooperate sa network, mas nagiging imposible para sa iisang kumpanya na kontrolin ang takbo nito. Ang numerong 100 plus CEOs ay isang malakas na indicator ng XRP ecosystem ay lumalawak na lampas sa kontrol ng Ripple. Ito ay isang community-driven asset sa tunay na kahulugan ng salita. Kung mawala man ang Ripple bukas, ang XRP Ledger at ang mga kumpanyang nakatayo rito ay patuloy na tatakbo. Sa pagtatapos po ng clip, binigyang diin ni Brad na ang mga taong nagsasabing XRP has a CEO ay simple lamang po ang problema. Sabi niya, they are not educated about what's going on. Ngayong taong 2026, kung saan ang institutional adoption ay nasa peak na, hindi na pwedeng idahilan ang kawalan ng kaalaman. Ang distinction sa pagitan ng kumpanya at ng asset ay kritikal para sa mga investors na naghanap ng true value proposition. Si XRP ay nagpapatuloy bilang isang neutral settlement layer na kayang gamitin ng kahit sino, bangko man, korporasyon o individual. Sa aking opinyon, naniniwala ako na ang truth bomb na ito ay estratehikong inilabas
para i-realign ang market sentiment. Habang mas maraming tao ang nakakaintindi na sa XRP ay independent at decentralized, mas tumataas po ang tiwala ng mga malalaking pondo na pumasok. Ang numerical stability ng network at ang 80% voting threshold ang nagsisilbing safety net para sa mga investors na ayaw ng centralized risks. Sa aking kabuang opinyon, ang paglilinaw ni Brad Garlinghouse ay hindi lamang po basta PR move. Ito po ay isang declaration of independence para kay XRP. Ang numerical fact na kailangan ng 80% approval para sa kahit anong pagbabago ay dapat magsilbing pampakalma sa mga holders na natatakot sa corporate control. Sa mundong puno ng misinformation, ang edukasyon ang iyong pinakamalakas na armas. Sa XRP ay hindi po pag-aari ng Ripple. Sa XRP ay pag-aari ng teknolohiya at ng community na naniniwala rito. Habang papalapit po tayo sa mas malawak na adoption, ang katotohanan ito ang magiging pundasyon ng susunod na price rally. Kaya ang tanong, handa ka bang yakapin ang katotohanan o mananatili ka sa maling akala habang ang 2% club ay tahimik na kumikita? Tandaan po natin, sa crypto, ang kaalaman ay katumbas ng yaman. Ang sabi naman sa ating panghuling balita dito ay Wall Street is watching XRP. Dom Kwok makes profound statement. Sa loob ng maraming taon, narinig natin ang katagang "The institutions are coming." Pero ngayon, hindi na lang sila darating. Nandito na sila. Isang pasabog po na balita ang kumakalat ngayon sa Wall Street matapos pong ilabas ni Reese ang isang clip mula sa The XRP Pod. Ang host na si Paul Baron at ang co-founder ng ECA na si Dom Kwok ay nagbigay ng mga numerical proof na nagpapatunay ng mga dambuhalan ng traditional na finance ay nakaposisyon na kay XRP. Alam na ng Wall Street ang totoo. At sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang bawat dolyar at bawat pangalan ng kumpanya na kasama sa revolusyong ito. Handa na ba kayong malaman kung bakit si Goldman Sachs ang nangunguna sa listahang ito? Simulan po natin sa pinaka-importanting numero. Yan po ay ang $1.4 billion. Ayon po kay Paul Baron, ang mga inflows o ang perang pumapasok sa mga XRP ETF ay umabot na sa ganitong kalaking halaga. Hindi po ito biro. Ang $1.4 billion ay malinaw na indikasyon na ang demand ay hindi na lang galing sa mga retail traders na katulad natin. Sa aking opinyon, ang numerong ito ay nagpapakita ng pagbabago sa sentiment ng mga big-time investors. Dati, ang Bitcoin lang ang tinitignan nila. Pero ngayon, nakikita na nila ang utility ni XRP. At heto ang mas matindi. Ang investment bank na Goldman Sachs ang lumabas na pinakamalaking holder sa mga XRP ETF participants. Isipin po ninyo, ang isa sa pinakamakapangyarihang bangko sa buong mundo ay ang largest holder. Hindi po nila itataya ang kanilang reputasyon at bilyong-bilyong dolyar kung wala silang nakikitang financial return na mas malaki pa sa inaasahan ng marami. Ngayon ay dito po tayo sa pahayag ni Dom Kwok na talagang yumanig sa crypto community. Ayon po sa kanya, ang mga financial firms ay natural na nakatutok kung saan may pinakamalaking kita. Ipinaliwanag po niya na si XRP ay may 3 X factors. At yan ay ang liquidity, malaking user base at saka market size. Pero ang pinaka-profound na statement po niya ay ito. Naniniwala si Dom Kwok na balang araw ay malalampasan ni XRP si Ethereum sa market capitalization. Sa kasalukuyan, si Ethereum po ay tinuturing na king of smart contracts. Pero para kay Kwok, ang structure ng XRP ay mas appeal sa mga institution. Sa aking opinyon,
medyo matapang ang predicsyong ito. Pero kung susuriin po natin ang utility at bridge asset function ng XRP, may logic ito. Habang ang ibang networks ay nahihirapan po sa scalability at fees, ang XRP Ledger ay nananatiling mabilis at saka mura. Kung mas maraming financial products ang itatayo sa ibabaw ng XRP, ang pag-overtake kay Ethereum ay hindi na lamang usapang sana, kundi usapang kailan. Ang $1.4 billion na ETF inflows ay simula pa lang ng paglipat ng kapital na ito. Ngayon ay hindi lamang po si Goldman Sachs ang nasa listahan. Inilista ni Paul Baron ang mga pangalan na may hawak na mahigit 500,000 tokens na XRP sa loob ng kanilang ETF structures. Pakinggan po ninyo ang mga pangalang ito, mga kakripto. Jane Street, DRW, Gallagher, Citadel at saka Millennium Management. Ang listahang ito ay parang who's who ng pinakamalalaking hedge funds at market makers sa mundo. Ang Citadel halimbawa ay kilala sa pagiging agresibo at sa kanilang sophisticated trading algorithms. Sa aking opinyon, ang presensya ng mga kumpanyang ito ay nagpapatunay ng mga smartest minds sa finance ay minomonitor ang bawat galaw ng XRP. Kapag ang mga market makers gaya ng Jane Street at DRW ay pumasok na sa eksena, asahan po natin ang mas malalim na liquidity. Ibig pong sabihin, mas magiging stable ang market at mas madali para sa mga malalaking institution na bumili ng bulto-bulto nang hindi masyadong nagugulo ang presyo. Ito ang preparasyon para sa isang institutional grade rally. Ang isa pang mahalagang punto ni Dom Kwok ay ang ownership structure. Sinabi niya na ang Bitcoin ay kontrolado ng isang maliit na grupo ng malalaking holders o whales. Sa kabilang banda, naniniwala siya na sa XRP ay may mas malawak na distribution o mas kalat ang mga holders nito. Ang wider distribution na ito ang nagpapatatag sa appeal ng XRP para sa mga financial firms na naghahanap ng active markets. Sa aking opinyon, masasabi kong sang-ayon ako dito. Ang pagiging kalat ng supply ay mas pabor sa mga regulators at mga institution dahil mas mahirap po itong i-manipulate ng isang grupo lamang. Ito rin ang dahilan kung bakit mas komportable ang Wall Street na pumasok sa mga XRP ETF. Ang numerical data ng mga holders ay nagpapakita na sa XRP ay handa na para sa global adoption. Hindi lang bilang isang speculative coin, kundi bilang isang seryosong financial instrument na kayang tapatan ang kahit anong asset sa market. At sa aking kabuuang opinyon, ang pagpasok po ng Wall Street kay XRP ay ang ultimate validation. Ang $1.4 billion na inflows at ang pagiging largest holder ni Goldman Sachs ay hindi nyo dapat baliwalain. Ang mga dambuhala ng finance ay hindi po naglalaro. Sila ay nag-i-invest para sa kita. Ang pahayag ni Dom Kwok na maaring talunin ni XRP si Ethereum ay isa pong babala sa buong crypto space na ang utility era ay nandito na. Habang ang marami ay abala pa rin sa pag-aalinlangan, ang mga hedge funds gaya ng Citadel at Millennium Management ay nakaposisyon na. Ang tanong ngayon, kung ang Wall Street ay naniniwala na kay XRP, ikaw ba ay magpapadala pa rin sa ingay ng mga skeptics? Ang mga numero ay malinaw, ang mga pangalan ay totoo, at ang trajectory ng XRP ay direkta ng nakatutok sa tuktok. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood.